Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw na Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mariing itinanggi ni Laguna 4th District Representative Benji Agaraw Jr. na may koneksyon ito sa mga diskaya, pero sinabi ring kilala nito ang itinuturong middleman. Narito ang report. Nagsagawa na ng kauna-unahang live-streamed hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw bilang bahagi ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Buena mano sa pagdinig si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agaraw Jr. kasama mga opisyal at kinatawan ng Land Bank. Mariing itinanggi ni Agaraw ang anumang koneksyon sa mga kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya na nagdawit sa kanya sa sinasabing anomalya at umano'y pagbibigay ng kickback. Ipinaliwanag niya na hindi siya miyembro ng Kongreso mula 2022 hanggang 2025. Bagamat ang kanyang anak na si Jam Agaraw ang nanilbihan bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Laguna. What do you mean by hindi nyo kilalang personal? Ay, hindi ko po talaga sila kilala eh. Hindi ko po... Ba't nagkita kayo sa lugar o nagpicture kayo o na daanan nyo sila? Ano kung sinasabi nyo hindi kayo personal na magkakaibigan o magkakilala? Malawak po kasi yung magkakilala. Taga pong hindi ko po sila... Kasi po pagka po personal kong kakilala, ay kabatian ko po o naging katropa ko po, naging kaibigan. Eh hindi ko po talaga kilala ang Diskaya. Hindi ko po. So hindi kayo nag-abot sa isang mga meeting o politika? Wala po akong natatandaan ganun. Gayunman, inamin niya na kilala niya ang isang Alvin Mariano na umano'y tinuturo at nagsilbing middleman na idinadawit. Ngunit iginiit niya na hindi niya ito inatasan na makipag-usap o kumatawan para sa kanya. Giit pa nito, nakasalumuha lamang niya ito noong hindi na siya kongresista. Pinabubulaanan din ng mababatas ang umano'y 9 million pesos na advance at ang sinasabing exotic bulldog na ibinigay umano sa kanya kapalit ng mga proyekto. Binigyan din ni Agaraw na ang kanyang papel bilang kinatawan ay nakatuon lamang sa mga kahilingan ng mga barangay at lokal na pamahalaan at hindi sa pagpapatupad ng mga proyekto na anyay responsibilidad ng ekotibong sangay ng pamahalaan. Binubuo ng 16 na bayan at 294 pong barangay. Isa po kami sa pinakamalaking distrito sa buong lalawigan ng Laguna. At mga may hirap pong bayan dahil naiwanan na po kami ng San Pedro hanggang Calamba. Kaya nasa amin po, kami po yung likod ng lalawigan ng Laguna. Si Agaraw ang kauna-unahang resource person na pumayag sa live broadcasting. Nagbukas ang ICI ng live streaming matapos ipahayag noong nakaraang linggo na handa silang i-broadcast ang mga pagdinig, ngunit naghihintay lamang ng mga resource person na papayag na gawing publiko ang kanilang mga testimonya. Nakatakda namang humarap sa komisyon mula December 3 hanggang 5 sina Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, House Majority Leader Sandro Marcos, Bulacan 1st District Representative Danny Domingo at Benguet Lone District Representative Eric Yap. Matapos punahin ng Commission on Audit ang nasa 14.4 million pesos na pondo ng Office of the President na pinang-abono nito sa gastos ng ibang ahensya para sa mga biyahe abroad ni Pangulong Marcos, tiniyak na Malacanang na patuloy ang kanilang paniningil para hindi maapektuhan ang budget ng mga programa nito. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Sa pinakahuling audit report ng Commission on Audit, sinita nito ang Office of the President dahil sa pagkabigo nitong kolektahin ang mahigit 14.4 million pesos na advance payments para sa foreign travel expenses ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Ang naturang ginastos ay abono ng Office of the President para sa mga opisyal na sumama sa mga biyahe abroad ni Pangulong Marcos simula nang maupo siya noong 2022 hanggang 2024. Pinuna ng COA ang OP dahil hindi pa nare-reimburse ng mga delegado ang ginastos nito para sa airfare at hotel nang bumiyahe ang Pangulo sa United States, China, Europe at iba-ibang lugar sa Southeast Asia.
Giit ng COA, posibleng maapektuhan na ang operasyon ng OP dahil sa uncollected receivables. Nadiskubre rin ng COA na nag-abono ng OP kahit walang formal na kasunduan para sa reimbursement. Kaya nirekomenda ng COA ang mas maigting na collection efforts ng OP sa mga may utang sa kanila. Sa Malacanang press briefing, binigyan diin ni Palace Press Officer Claire Castro na ang COA finding ay hindi dahil sa mga biyahe ng Pangulo, kundi delayed payments mula sa mga opisyal na sumama sa kanyang official trips. Patuloy anyang tinututukan ng OP ang natitirang balanse ng mga ahensya. Kailangan pong bayaran kasi kung hindi mo nababayaran, hindi po aandar ang pagtrabaho ng OP. At mafa-flag po talaga ng COA ang OP kapag hindi nagbayad. Kaya po nagbibigay na po ng mga demands ang OP sa mga ahensya para po mabayaran pong muli. Or rather mabayaran yung kanilang mga kakulangan at ito naman po ay dumadaan sa legal na proseso. Itinuro naman ni Castro ang legal at bureaucratic na proseso na sanhi ng delay. Ating pagkakalam may mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So hanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit nag-delay ang kanilang pagsusumite ng mga payments para sa OP. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, low pressure area sa labas ng PAR, mataas ang tsansang maging bagyo, papangalanang Wilma. Special permit sa mga biyaheng pampasaherong bus sa holiday season, isa sa pinal na ng LTFRB. At Japet Aguilar, nagretiro na sa Gilas, Pilipinas. Gilas, swinip ang Guam para sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Abangan yan sa pagbabalik ng Pabilis Lang To.